mapagpalang gabi sa iyo, Brother Sherwin. Amen. At sa ating mga kapatid na narito na sa gawain ni Yahweh El Shaddai. Salamat sa ating Diyos na buhay. Napakagandang panahon na patuloy na ipinagkakaloob sa atin ng ating Diyos. Amen. Kapagamat mainit, pero may hangin. Amen. Right? Praise the Lord. Ano? Amen, amen. Kaya inaanyayahan din natin ang mga kapatid natin na nakaririnig ng tinig na ito. Ano? Tayo po ay sama-samang magpuri kay Yahweh El Shaddai. Amen, amen. Napakalaki ng ating lugar. Tayo ay magkakasya kasamang biyaya ni Yahweh El Shaddai. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Salamat sa ating Diyos na buhay. At sa mga sandaling ito, anyayahan po namin kayo na magsitayo ng lahat. At tayo ay dadako sa ating unang panambahan, si Sir Tina. Tayo ay Amen. sasamahan ng ating kapatid, Sister Elena Aloba. Palakpakan at purihin natin Amen. si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Sige po, tayo po tumayo mga kapatid. Hallelujah. Taas po natin ating mga kamay bilang tanda po ng pagsuko sa ating Panginoon. Hayaan po natin ang kabanal-banalang Espiritu Santo sa gabi po ito upang tayo po'y samahan. Magmula sa umpisa po hanggang sa matapos ang kanyang gawain. Hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. We welcome the Holy Spirit in this place. Hallelujah. 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 Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa panagkaroon banal ng Espiritu. Hallelujah. Glory to God. I love you, Holy Spirit. You cultivate my soul. I want to love you more. Once again, hallelujah. Come, Holy Spirit. I need your anointing. Come with your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're cultivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for you more than your Holy Ghost, I feel your power in you. Nothing compares to this place when I can see Christ. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Glory to God. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, come, come. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I want to love you more. Reaching out, you want my life. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for you.
You hold my life in your hands. Draw me closer to you. I feel your power within. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, the secret of joy. You take all I have. You hold my life in your hands. Draw me closer to you. I feel your power with you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, Spirit of truth. I worship you, Spirit of truth. I worship you, Spirit. Ng papuri, ng papasalamat po. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo po. Thank you, Father God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na mapagpala, Diyos na nasa langit, Ikaw ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang aming Diyos na si Yahweh al Shaddai. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Muli, naririto po ang bawat isa sa amin, tumugon sa iyong panawagan. Dalangin po namin na Diyos na samahan niyo po muli ang gawain ito, simula sa simula hanggang sa matapos. Patuloy po namin inaanyayahan ng Espiritong Banal at naniniwala po ang bawat isa sa amin na kanina pa lang ay naririto na. Samahan po kami ng libo-libong anghel at dalangin ko po, O Diyos, ng aming mga kapatid na wala pa po sa daking lugar na ito. Dalangin ko po, O Diyos, ang iyong pag-iingat na sila'y makarating ng maluwalhati sa lugar nito upang makapakinig at makapanambahan sa iyo, O Diyos. At dalangin ko rin po, O Diyos, sa mga kapatid din po namin na hindi po makararating na anuman ang mga kadahilanan. Naniniwala po kami, Panginoon, na kasama po namin ang kanilang mga espiritu, Lord. Yahweh, pagpalain niyo po, O Diyos, ang maghahayag ng iyong mabuting balita. Pagpalain niyo po ang bawat salita na kanyang bibigkasin. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy magbigay kalakasan, kagalingan, at kagalakan sa mga taong nangangailangan ng iyong presensya, ng iyong tulong, O Lord God. At naniniwala po kami, Panginoon, na wala pong tutugon sa iyong panawagan, Panginoon, na uuwi na bigo, O Lord God. At naniniwala po ang bawat isa sa amin na magiging matagumpay ang iyong gawain sapagkat ikaw ang Diyos ng katagumpayan. Maraming pong salamat, O Diyos, sa lahat ng gaganap, sa lahat na magbibigay ng kapurihan sa iyo, at sa lahat, Panginoon, na makikinig, Panginoon, ay magiging pagpapala, O Diyos, sa iba. Maraming pong salamat at patuloy po namin ibibigay sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng parangal na tanging sa iyo lamang. Ito pong aming salamat dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Amen, amen. Palakpakan at Glory purihin to God. natin si Yahweh El Shaddai. Malakas na papuri para kay Yahweh El Shaddai. Amen. Praise Glory the to Lord. God. Isang mapagpalang gabi muli sa iyo, Sister Pagpalang Tina. gabi sa iyo, Brother Sherwin. Amen. Sige po, batiin natin natin mga katabi ng isang mapagpalang gabi. Isang mapagpalang gabi. Praise the Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Sige po, makakaupo tayo panandalian sa presensya ni Yahweh El Shaddai. Opo. Salamat sa ating Diyos na buhay. Napakabilis ng oras, Sister Tina. Amen. Tayo ay dadako sa mga pinagpalang anak ng ating Diyos. Tawagin natin ang ating kapatid, Sister Flordelina Cano. Palakpakan na Amen. purihin Malakas natin na papuri si kay Yahweh El Shaddai. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa ating lahat, lalo na kay Yahweh Sabay. Ang patutuko ko yung sa aking kapatid na si Sister Emma ay inooperahan mo siya kanina, pero hindi pa daw po nakakalabas, nasa recovery room mo siya. Inaangkin ko, Lord, na maayos ang kanyang operasyon. At ang pangalawa po, naway pagkaluban ng kapayapaan ng aking apo na dumadaan sa matinding pagsubok sa ngayon, at inaangkin kong ma-solusyonan lahat ang kanyang problema. At ang pangatlo, ay ako po ay paalis ulit ng April 9 papuntang Florida. At lahat na ito po ay binabalik kong papuri sa Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay, Amen. Sister Tina. Sa Diyos, walang imposible. Amen. Amen. Glory to Ano? God. At naniniwala tayo. Sa gabing ito, lahat ng may karamdaman, pagagalingin ni Yahweh El Shaddai. Sino naniniwala? Praise the Glory to Lord. God. Salamat sa ating Diyos na buhay. Natanda ako April 9, Florida. Florida. Pagbalik, may pasalubong tayo. Amen. Imported. Galing Amerika, Sister Tina. Amen. Salamat Amen. sa ating Diyos na buhay. Opo. Tayo po ay magsitayo ng lahat. At habang tumatayo, pumapalakpak at sumisigaw. Amen. Praise the Lord. Glory to God. At sa gabing ito, pinagpala tayo si Sister Tina. At ang magdadala sa atin ng healing message ngayong gabing ito ang ating kapatid, Brother Rene Resulto. At muli, sa pagsamba at pagpupuri, makakasama ninyo ang Servant of God Gospel Music Ministry sa panguna ng ating kapatid. Sister Elena Aloba. Amen. Glory to Palakpakan na God. purihin natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah, tayo po muli sasayaw, aawit sa ating Panginoon habang tayo ay may lakas, habang nakakapalakpak ng malakas ang ating mga kamay, habang tayo ay nakakasayaw, bigay po natin ang the best sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah, praise the Lord. Mga gawa mo, Panginoon, ay tunay na kahanga-hanga sa aming mga buhay. Glory to God, praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sabi po. Malakpakan ang pinagpalang ng Diyos. Mga gawa mo, Panginoon. Gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala. Mula sa wala ako'y ginawa mahalaga. Buhay ko ngayon. Sa buhay ko ngayon ay aking natuklasan. Sa iyo kaya, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mahalaga. Lord, sa buhay ko ngayon. Sa buhay ko ngayon ay aking natuklasan. Ayaw pa rin Jesus. Sa iyo wala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang pag-ibig, ikaw ang unang nagmamahal. Ikaw ang dahilan, ako ang buhay. Kasalanan ko'y ginamit ko, maligsin ang paraan ng barko. Ako sa iyo sa pag-ibig ng estasyon.
Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko rin pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo, special. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko ay pinawin mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa pag-ibig mo, special. Ako sa'yo sa pag-ibig mo, special. Ako sa'yo sa pag-ibig mo, special. Para sa aking Diyos tubuhan. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Ako may personal na nagpapasalamat sa aking Panginoon. Kung hindi niyo po alam, si Sister Elena po nung araw ay problema po ng magulang. Kasi po, nasa akin na po lahat ng bisyo. May inom, naninigarilyo, barkada. Ngunit salamat po sa Panginoon sapagkat binigyan niya po ako ng pagkakataon na mabagong buhay ko. Ganyan po, kasi po talagang problemado pong mga magulang ko hanggang sa nagpapakalbo ng tatay ko kasi minsan gabing-gabi na po kami umuwi, mga kaibigan ko. Ganun po. Salamat sa Panginoon sapagkat ngayon po, Sister Elena nang tawag sa akin. At isang malaking pribilegyo po na pinagkakatiwalaan po ako ng Diyos na tumayo po sa inyong harapan upang magbigay ng papuri sa salamat sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan po kabuti ng ating Panginoon. Ano man ang naging kasalanan natin, hindi niya po yan tinitignan. Tinitignan po ng ating Panginoon ay yung pong pagbabalik natin sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya po, Panginoon, naririto po kami muli ang inyo pong mga anak. Hallelujah. Hallelujah. Muli magpapasalamat po sa inyo, Panginoon. Kayo po ang aming kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Kayo po ang aming pag-asa sa aming buhay. Hallelujah. Purihin sa aming Diyos na mga nasa langit. Napakabuti mo po. Glory to God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory to God. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasa, sa tuwing ay naranasan ko. Pag-ibig mo, laging nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Nakasan ko, laging nakikinig. Sa aking mahirap na nagbibigay ng buhay. Hallelujah, praise you, Jesus. Sa bawat oras at araw, glory to God. Ikaw ang kalakasan. Amen. Praise you, Jesus. Laging minahasal, laging
Lord to God. Hallelujah. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Lagi inaasar sa ingay maranasan ko. Pag-ibig mo'y laging nakaramdam, ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lukas na nagbigay ng sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y iyong hintay, at ang pangako mong kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming laging nananahan. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y iyong hintay, at ang pangako mong kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming laging nananahan. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, at ang pangako mong kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-samang pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming laging nananahan. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay, at ang pangako mong kalakasan. Sa nagtitiwala sa'yo, sa aming sama-sama pagsamba, presensya mo'y bumababa sa aming laging nananahan. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagkakaroon. Nais kong ibigin ka,
Dahil sa ikaw ay ikaw, mahal kita, oh Diyos, wala kang iba. Nice, kumingin ka. Praise the Lord. Come on, church. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa pagkakaalam. Nais ko ibigin ka, hindi dahil sa ibayan. Nais ko ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, oh Diyos, wala kang iba. Mahal kita, oh Diyos, wala kang iba. Mahal kita, oh Diyos, wala kang iba. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Shaddai, El Shaddai, and your love is the way, you're still the same. By the power of God, El Shaddai, El Shaddai, ever tonight. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the love, you see the Son of Abraham. To the power of your hand, you turn the sea into wine. To the earth that's on the breeze, you are the God of peace. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, heaven and earth tonight. Face to face, you're still the same. By the power of God, El Shaddai, El Shaddai, heaven and earth tonight. We will praise and lift you high, El Shaddai. Your source of Lord was come to the plenty of your soul. El Shaddai, El Shaddai,
till I die. El Shaddai, El I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Merciful Father in heaven, I pray for your divine intervention. Occupy the four corners of this place. And once again, I pray to display your tremendous power unto this place. I pray for the manifestation of the Holy Spirit, the prompting and the leading of the Holy Ghost in our lives. Put the right words upon the lips of your servant. Signs and wonders ensue about the word, the gospel of truth. And repetition once again, lifted up by your people, be upon them, O Yahweh. I declare that you will sustain me with the scriptures, the wisdom, the anointing, and your power. And from the very depths of my heart, I declare you, Yahweh, is our faithful, loving, able, and good God. And with that, I boldly declare by faith that tonight, something good is going to happen. Holy Spirit, make your way upon your people. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Pagod ang Diyos na ating Diyos ng pag-ibig. Magmahalang tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay makibuti na may Diyos tayo nagmamahal. Pag-ibig ang siyang pupukaw sa ating puso at kaluluwa. At siyang nagbunod sa ating tuwa, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang puno natin, di makakawi, kay nagpapagod sa kasukihan. Tayo'y isa lang, kahit na tayo ay magkawalan. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalang tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay maglibuti na may Diyos tayong nagmamahal.
Magandang gabi po. Let's open our Bible in the Gospel of St. Luke chapter 9 verses 28 to 36. Tayo po tayo. Okay. 8 araw pagkatapos sabihin ito, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Sinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsay-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila ay biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawa lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papalis na sa tabi ni Jesus, ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, pabuti pa ay dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa iyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo, hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang natakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. May isang tinig mula sa lapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, pakinggan ninyo siya." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-isa lang, nag-iisa na si Jesus. At hindi mo na sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. This is the declaration of God's salvation unto you, people of God. Hindi mo kaya, Brad. Ganyan ka na lang. Sa Batang Riles, may ganyang sitwasyon. Si Ronnie Ricketts. Pero alam nyo, mga ganitong klaseng pwede nating tawaging discrepancy or PWD. Malakas ang tenga niya. Alam nyo, bawat nangyayari sa mundo, may kapahintulutan yan sa Diyos. Natatandaan nyo po yung isang lalaking pinanganak na bulag? Tanong, sino po bang may kasalanan? Ito bang lalaking ito na pinanganak na bulag? Ang kanyang nanay ba? O ang kanyang tatay? Ano sagot ni Jesus? None of the above. Kaya pinahintulutan po yan para ipakita ng Diyos ang kanyang kadakila. The greatness of God. At dito po, ang greatness ng Diyos, after na siya po ay mag-serve, ay malapit niya na pong makamit. Sabi sa ating binasa, 8 days after na kanyang inireveal, actually 3 times niyang inireveal sa kanyang mga alagad about his impending death, yung kanyang nalalapit na kamatayan. And that will took place sa Jerusalem. Makikita po niyo yan sa Matthew 16, verses 21, 22, 23. Ano sabi doon? I must go to Jerusalem
upang i-carry out ang propesya na ako ay pahihirapan ng mga scribes and Pharisees, leaders of the church. Ako ay kanilang ipapapatay. But on the third day, I will rise to life. Alam niyo, nung marinig po yan ni Simon Pedro, nag-react po siya. Bakit? May basis po yung kanyang reaction. Prior to that, nagtanong si Jesus. Ano raw ang sabi ng mga tao regarding me? Sino raw ako sa kanila? Kayo daw ho si Moises. Kayo daw ho si Elias and one of the prophets. Yung ba ang sabi ng mga tao? What about you, Peter? Who am I to you? Ikaw po ang Mesiyas, ang banal na Diyos ng Israel. Kinamen po ni Jesus ang declaration ni Simon Peter. Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat hindi tao nag-reveal sa iyo yan. Ang aking amang nasa langit. At dahil dyan, I will give you the key. Na anuman na may pagbawal mo sa Guadalupe Nuevo, pagbabawal sa langit. Ano man ang kalagan, dito kakalagan sa langit. And even the gates of hell cannot prevail upon me. So napakaganda. Alam niyo, na-witness po ng tatlong ito. Ito po yung madalas na kasama ni Jesus, si Simon Peter, si Juan, at si Santiago. Ito yung core group ng Panginoon. Na-witness po nila ang tremendous and amazing na gawa ni Yahweh through His Son, Jesus. Bingi, nakarinig. Bulag, nakakita. Ayan naman po yung sinasabi sa Lucas 4. Tingnan natin kung nangyayari sa ating niya. This is the first ministry of Jesus. Pagkatapos mo doon sa Ilog Jordan, Jesus was baptized by St. John. Puspos ng Holy Spirit, dinala siya doon sa ilang. The temptation of Jesus nagsimula na. Bakit? Kailangan i-quit si Jesus. Hindi pa pwedeng lelemya-lemya na lingkod. Lalo na pagdating sa mga pagsubok. Especially yung temptation na yan. Araw-araw, tinetempt tayo. Di ba, Brad? Nahulog ka na ba sa tukso? Dati po. Anong tukso ang ikinabaksak mo, David? Lahat. Lahat. Wala kang tinira? Wala natira. Wala? Buti na lang, binangon ni Jesus. Kayo na nandyan. Ha? Kayo mga kalalakihan dyan. Anong tukso ang pinantitira sa inyo ng demonyo? Sister, dito ka na lang sa unahan. Di ba choir ka? Dito ka sa unahan. Ikaw ba yung anak ni Brother Roy? Sino yon? Yung nag-lead kanina, where is she? Kapatid. Ay, bakit di ka nagtataas ng kamay? Tatanggalin ko yung titulo mo. O ikaw, girl, ba't ka nandyan? Dito ka. Halika. Invited kita. Para pag nagbuhos ng dagok dito, kasama ka. Ito, Lucas 4. Okay. Si Jesus, umuwi sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga sa araw ng pamamay niya. Tumindig siya at bumasa. At doon po yun sa portion ni
Propeta Isaías, kung titignan ninyo, Isaiah chapter 61 po yun. Nandun po yun. Anong kanyang dineclare? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya. Tulad nito, nakalaya na. Pero tumataya ka pa sa loto, di ba? Nangungutang ka pa rin, di ba? O, kita mo, hindi pa nakalaya ito. If you are set free by the Son of God, indeed you are set free. Kalokohan niya sila, sabi mo nakalaya ka na, pero nandun ka pa rin. Naloko lang natin ang sarili natin. And so with this God, it's a big insult to God. Ay, intindihan niyo yan? Ha? How can those people outside believes in you na hindi nakikita yung pagbabago? Well, ang pag-uusapan natin ngayon ay transfiguration. Sa CLSS, may topic po dyan na transformation. Pakinggan nyo ba yun? Ano pagkakaiba ng transfiguration at transformation? Mamaya tatalakay po. Now, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakita. At bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. To set free the oppressed and announce that the time has come when the Lord will save His people at ipahayag ang pagliligtas ang gagawin ng Panginoon. After that, nilulun niya po yung kasulatan, binigay po doon sa caretaker. Ang lahat ng mga tao ay nakatitig sa kanya. They were all amazed. Ha? Ang galing niya. Hindi siya katulad ng mga eskriba. At ano ba yung eskriba? Teacher of the law. Magaling magmemorya ng kautusan. Pero bobo sa pagsasabuhay. Tinalakay yan ni Father kanina. Andun ba kayo? Andun kayo? Wala. Wala raw kasalanan yung mga eskriba, yung mga pariseo niya. Ba't galit si Jesus? Ha? Ba't galit si Jesus sa mga pariseo? Walang kasalanan yung mga yan. Kayo, magagalit ba ang Diyos kung wala kang kasalanan? Tanungin mo yung katabi mo, wala ka ba nagawang kasalanan ngayon? Meron, wala. Look at that. Up to now, nagagawa ka pa rin kasalanan. Ano sinasabi ng 1 John chapter 3 verse 9? At yamang tayo mga anak ng Diyos, hindi ka maaaring magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Bakit? Jesus has given you a new life. May bago ka ng buhay. Yan ang palatandaan. Ikaw ay nandun na sa tamang daan. Oh, tuwa-tuwa sila kay Jesus. Di sila katulad. Di siya katulad ng mga eskriba. Pariseo. May power pag nagsalita. Totoo naman po yun may power Bakit? Kasi yung nagsalita, hindi lang siya nagsalita. Kaya may power yun. Bago pa niya, ideklara yan, ginagawa niya na. So, nandun yung power. Walang kwenta yung paglilingkod mo. Walang kwenta yung sinasabi mo pananampalataya kung hindi mo naman sinasabuhay yan. O bakit tameme yung katabi mo? Ha? James 1:22 to 25. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan nyo lamang at hindi nyo ginagawa, dinadaya nyo lang ang sarili nyo.
You're only fooling yourself, brothers and sisters. Ngunit ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang nakikinig, kundi tinatanggap niya, nagsasabuhay siya. Ang Diyos ang nagpapasakdal niyan. Yung taong yan, pag humingi sa Panginoon, pinagpapala yan kahit ang lahat ng gawin niyang taong yan na nagsasabuhay, sinusundan ng tanda at kababalagan ng Panginoon. Bakit may mga tao ang daming utang? Ha? Hindi na ako magtatanong sa inyo kung sino may utang dyan. Kasi alam mo yan eh. Paano maniniwala yung mga taong mundo kung ikaw may utang ka pa? Hindi ka makakakay. Bakit? Sasabihin mo doon sa inutangan mo, Brad, halika sa El Shaddai. Babaguhin ng Diyos yung buhay mo. Kung sasabihin lang ng ito na inutangan ko, bayad ka muna ng utang mo bago ako maniwala sa iyo. O kalabitin mo yung katabi mo, gusto mong marinig yun? Ano? Sumagot kayo. Wala na, ikaw, tulala ka na. Ano? Tatawag na ako ng mag-BBP sa iyo. Huwag kayong magagalit sa akin. At huwag nyo rin sisisihin ang demonyo. Ang problema sa tao, pag pumalpakin tao, sinisisi ang demonyo. Bakit? Ano ba trabaho ng demonyo? Tutoksoin ka. Sino gagawa? Hindi ba ikaw? Hindi naman siya. Nagsasuggest lang ang demonyo. O, sabi mo sa katabi mo, hindi ba? Iniwan ka na asawa mo, ano suggestion ng demonyo? Kumuha ka rin ng iba, babes. Katulad yan, sister, I hate nagse-cellphone sa harapan. Ang CBCP ay nagbigay ng direktiba. Bawal kumain sa loob ng simbahan. Bawal mag-cellphone. Sino may sabi? Catholic Bishop of the Philippines. Alam na ni Brother Arman yan. Kaya dyan, sa Humble, magpapagawa siya ng tarpaulin para reminder yan. Paano mo mapapakinggan ang salita ng Diyos kung inaagaw ni Satanas yung pandinig mo? Hearing and listening ay hindi magkaparehas. Pag sinabing hearing, ang Bible says, Hear ye Israel. Sino yung Israel doon? Tayo. And when it comes to hearing, it requires physiology. Ano yung physiology? Yung katawan natin. Notably, eto, tengang to. Ano yung katabi mo? May tenga ka? Meron wala? Ginagamit mo ba yan? Kasi kung ginagamit nyo yan, ang tagal ko nang sinabi sa inyo yan. Paulit-ulit na lang, baby. Ha? Hindi ba? Oh. Doon sa San Isidro, may matigas sa mukha doon. Napupunta mo sa anahan, doon lumalabas. Ay, ang galing. Kung ikaw ang Diyos, papapasokin mo sa langit yung Brad. Sumagot ka. Buti na lang, hindi ka naging Diyos. Sino ba may gawa? Ako? Ikaw? O ang demonyo? Huwag mo akong ituro, ha? Tulad yan. Mabuti pa yung ibang church, eh. Naku, yan na naman yung preacher, papupuntay na naman tayo sa unahan yan. At least may natutunan. Eh, may nanggagalit talaga eh. Alam na, yun ang hinihiling ko. Ayaw nilang gawin, baby. May matigas sa mukha, di ba?
excuse me for using that word, matigas ang muka. Biblical yan. Punta ka sa mga Ngaral, chapter 8, verse 1. Hindi ako nag-invento niyan. Lahat ng ginagawa natin, naka-Bible yan. Bible-based yan. Hindi ako na may personal. Ang ganda pa naman ng mga uniform nyo. Yan ba yung uniform nyo ng anniversary? Sana sinuot ninyo. Diba, Brad? Kung alam ko lang na kulay blue yung isusuot ninyo. Ito kasi asawa ko, sabi ko, uwi mo na ako. Ayaw akong pauwiin. Galing kasi ako sa Ambel. Nag-discharge po ako ng duties sa Treasury Department. Sa 5th floor po yun. Brother Mike na 2nd floor. 3, 4, 5. Bukas, nandun na naman ako. After that, pumunta ako rito. Sabi ko, uwi ako. Ay, hindi, mag-Jollibee ka na lang. Doon ka na lang magbabad. Hindi nagasta pa ako. Hindi naman nagbigay ng pera. Ang galing. Kaya pagkakain ko, nilakad ko mula sa Guadalupe, dyan ko binaybay sa EDSA. Habang naglalakad ako, nagninilay ako. Lord, papunta ako sa Our Lady of Guadalupe, Nuevo. Alam sasabihin natin dyan? Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Kung pinakikinggan nyo lang yan, hindi naman natin sinasabuhay. Wala. Walang saysay. Ang katumbas niyan sa Bible ay isa kang mangmang. Tanungin mo yung katabi mo, mangmang ka ba? Pag sinabing mangmang, walang alam. Pero hindi. Batikan na nga yung mga mukha ninyo eh. Kung saan sa mga anniversary makikita yung mga mukhang yan eh. Tapos sasabihin lang, Brad, mangmang. Ang galing. O tatay, gusto mo tawagin kang mangmang? Ano gusto mo itawag ko sa iyo? Ikaw si Lolong. Lumabang ka kasi. Nakasalalay sa iyo. Yung mga atubaw. Yung may mukha ng katabi mo, mukhang atubaw. Buti pa yung atubaw, may power eh. O hindi nyo alam yun, ako lang nakakaalam nun. Huwag nyo lang alamin. O ngayon, physiology, pag-hearing. Example, naglalakad ako dyan, papunta na rito. Biglang may pumot-pot. May narinig akong sound. Depende na sa akin yan kung i-entertaining ko yung sound na yon. Kaya hindi ko i-entertain, bahala ka sa buhay mo. Pero pagdating sa hearing, iba ho yung listening. Kasi pag sinabing listening, ang pinag-uusapan po dyan ay psychology. Psychology. Ito yun. Na ang ibig sabihin, lahat na napapakinggan ninyo, namnamin ninyo, gamitin ninyo ang utak ninyo para maunawaan mo ang mensahe. Dahil nakakalungkot, aalis ka ng prayer meeting, hindi mo naunawaan yung sinabi ng preacher. Oh, di ba? Ano sabi ng Jeremiah 33 verse 3? Call upon me and I will answer thee. I will show you wonder. At ibibigay ko sa inyo yung mga bagay na hindi ninyo nauunawaan. Isa sa anak ko, yung bunso, barely 3 years old pa lang, pero ang mind niya 10 years old na. Advance! Ang dami niyang tanong. Pag sinagot mo, another question ang mag-arise. Pero natutuwa ako, bakit? Yun yung palatandaan na interesado siyang matuto. Yung iba hindi eh. Di ako dyan sa preacher na yan. Kakaasar yan. Diba, sister? Galit na galit ka nung pinadala kita dyan eh. Diba?
Hindi ka nga lang nagpakita, iniwan, jowa mo ba yon? Ang hirap yun, iwanan mo yung jowa mo at magkaroon ka ng LDR. Di ba? Naranasan ko yan sa mga bus. Galing ako ng Bulacan, may sumakay mag-jowa, babes. Kaso, hiwalay silang dalawa. Parang gusto kong kunin yung sitwasyon ng lalaki na ibigay ko yung aking upuan para dun sa babaeng minimithi niya. Hindi ko binigay Bakit? Tinitignan ko yung reaction ng lalaki kung anong reaction niya magkahiwalay sila ng babae. Kasi mangot yung lalaki, Brad, sister. Kasi hindi niya kapiling habang nagjujury siya. Si Francis. Di ba ikaw si Binis? Puro kasinungalingan, Binis. Lapit na yun. Kaya tatapusin ko na kagad. Para maabutan ko yan. Pati yung Batang Riles. Channel 7 ako Hindi ako mabago-bago. Noon, ngayon at magpakailanman kasi dapat ganun din kayo, hindi pa bago-bago. Ngayon, naka-Jesus ka, bukas nakay-taning ka. Walang ganun. Sabi mo sa katabi mo, walang ganun. Kung kay Satanas ka, umalis ka na dyan. Nagugulo ka pa Sabi mo, Nay? Batang Quiapo. Sabihin mo yan kay Kibuloy. Birihin mo, God's appointed son, tumatakbo. Ano ba? Kung ikaw ay appointed son of God, di ba mayaman ka na? May-ari ng langit at lupa yung tatay mo. Bakit ka tatakbo sa Sa politika? Pagpaliwanag ka, Duterte. Yan, inuli na yung tatay mo. Pinunta doon sa neither land or sea. Sabi ko lang, ito opinion ko lang ito. Kung may nagawa mang kasalanan, si Kibuloy o si Duterte, let God. Kaya lang may batas sa Pilipinas. Kung may nilabag ka, babayaran mo yan. Katulad ni brother, may nilabag ito kaya magbabayad ito Diba, Brad? Tingnan mo ito. Ito ba yung ginamit ni Moises? Maliit. Sa'yo na yan. Hindi ba kailangan niya? Kalaki papasok ko. Wala kailangan ma-absorb ninyo the message of this gospel. Okay, papayag na uwi kayo na mangmang kayo. Kasi nga magtatanong ka ano yung topic ni Brother Mike? Maganda, maganda. Ano nga? Basta nung pumalakpak sila, pumalakpak din ako. Ang galing. May ganon. Sabi ni Jesus, habang nakikinig kayo, itong Lucas 4 ay naganap na sa inyong buhay. Bakit? Ngayong mga dukha, sa mabuting balita, narinig mo yung declaration ng mabuting balita ni Jesus, hindi ka namang ngayon, hindi ka na dukha ngayon dahil binigyan ka na ng karunungan ng Diyos. Hindi ka na bulag ngayon, nakakita ka na ngayon. Hindi ka na bungol. Hindi ka na bungol ngayon. Troubled ka? Hindi na. Tinanggal na ni Jesus yung trouble na yan. Makikita ng tao yung gagawing pagliligtas ng Diyos. In other words, sa pakikinig natin, nag-declare na si Jesus, sinabi na ng Panginoon, malaya ka na. Kaya ikaw, Brad, sinabi na ni Jesus na malaya ka na. Huwag ka nang babalik ka doon, Brad. Sumagot ka ng maayos. Amen.
Sinong kasabwat mo dyan? Nandun na asawa ko. Asan? Ayun. Kapatid ni Kuya Roy. Asan? Ituro mo. Ayan yung pinalid. Okay. Mamaya yung lead na word gagamitin ko sa iyo. Naintindihan nyo na kayo kung ano ibig sabihin ng ano. Kaya sinasabi ng Bible, makinig ang may. Pandinig. O, ito yon. Makinig ang may pagkaunawa. Kaya mo magagawa ngayon ng mensahe kasi may audible voice na napakinggan mo. At dahil yan, ay ninanamnam mo, dinadissect mo hanggang dun sa pinakamalalim na bahagi ng puso mo, tutulungan ka ng Espiritu Santo para maganap mo ang gusto ng Diyos sa buhay mo. That's it. O dito, pinag-uusapan nila yung impending death. Parang gusto sabihin nito. Si Moises kasi, siya yung nagre-represent ng law. Naalala ninyo na pumunta ho siya doon sa malayong lugar dahil trinaydo siya ng kanyang pinagmalasakitan. Tinulungan niya, however, may napatay siyang isang Egyptyo. Sinumbong siya. Tumakas siya, napunta doon sa malayong lugar. Anong ginawa niya doon? Nag-alaga siya ng tupa. Araw-araw ganun ang gawa niya. Yun ang pinapagawa ng Diyos sa kanya eh. Until one day, nakita niya isang mababang punong kahoy. Naglalagablab pero hindi nasusunog. And out of curiosity, furthermore, he went closely dun sa tree yun. And then a voice was heard. Banal ng lugar na ito. Tanggalin mo yung sandalyas mo. Alam natin kung ano nangyari na mga sumunod na tagpo. Nando na, napunta na ng bundok. Hinanded daw na yung 10 Commandments. Inutusan na pumunta doon sa Egypt. Diba? Eh sino naman si Elijah? Elijah is the most powerful prophet. At ayon doon, sa Biblia, siya po yung nakipaglaban. Sabi niya, ako na lang ho ang natitira, gusto pa nila akong patayin. Nakipaglaban po siya sa kulang-kulang na 400 false prophet ni Baal. Nanalo siya dun eh. Para malaman kung sino talaga may totoong Diyos. Ano nangyari? Sige, mauna kayo. Magbigay kayo ng handog. Pag yan, na-consume sa pamamagitan ng apoy, tinanggap yan doon sa langit. O ano umaga, hanggang alas 12. Ikot ng ikot itong mga false prophet na ito. Worship sila ng worship. Lakasan ninyo, makatulog yung Diyos nyo. Sinaktan na nga nila yung sarili nila. Nagkasugat-sugat na sila. But to no avail. Matingin yung alas 12. Oh, it's my time na, sabi ni Elijah. Partida na yon. Binuhusan niyang kanyang offering para makonsume. Ha? Nagukay pa siya, nilagyan ng apoy. And then sabi niya, kay Yahweh, Yahweh, prove to these people na ikaw lang talaga ang pinakamakapangyarihang Diyos. What happened? Bumaba yung apoy, na-consume. Kanino yung tunay na Diyos? Sa propeta ni Baal o si Elijah? Tanungin mo yung katabi mo, sinong Diyos-Diyusan mo? Ta? Ta? Ayun na, tinatalakay namin doon sa treasury. Marami kong kasama nandito na, napupunta, nadadivert na. Mukha ng pera. Tanungin mo yung katabi mo, mukha kang pera. Hindi makapalakpak kasi walang pera eh. O, kita mo hindi makapalakpak. Pag maraming pera, maraming. O, kita mo? Pag walang pera, hindi makapalakpak. Papalakpak pa rin. Sige, okay yan.
Pero sa mga totoong anak ng Diyos, at pera yan sa wala, he can clap ang kanyang kamay. Nangyari dito, nag-uusapan nila yung kamatayan niya. Kayo po ba napag-usapan nyo na yung kamatayan niya? Walang ganyan. Pag-usapan niyo yung kamatayan mo? Wag muna, wag muna. Maliliit pa yung anak ko. Kukunin ka na ngayon. Noong unang panahon, ayaw namin kumuha ng St. Peter na yan eh. Para ba naman nagpapakamatay kami? Kinuha kami ng aking pangatlong anak. So pag kinuha kami ni Lord, wala na silang intindihin. Tama ba yun? Tama yun? Oo, wala na. May benefits pa yun eh. Pero ang kahilingan ko kay Lord, kung kukunin na ako ni Lord, mauna ako kaysa dun sa asawa ko. Kasi kung ako mauna, sigurado, my children, parang video, you are on the safe hand. Pag siya nauna, baka mag-asawa ko pa, Brad. Ang galing. Siyempre, tutoksoin ka ng demonyo. Lonely is the night, na. May asawa ka na? Kaya pala, ganun ka makatitig. Kaya mo, magkakaroon ka rin. Sinong binata dyan? Answered prayer ka na. Tuloy mo, bilis mo. Snatcher yan. What is transfiguration? Nagbago yung anyo ng mukha ni the radiance, talagang nag-flow. Pag sinabing transfiguration, pagbabago, anyo. Pag sinabing transformation, pagbabagong buhay from inside, outside. Pero pagka transfiguration, spiritual change po yan. So makikita po ninyo ang mga pagkakaiba niyan. We don't only talk about or inform you, but we want you to be transformed. Na mabago ang buhay ninyo. Mas maganda ko kasi yung transfiguration kasi ang ibig sabihin ng transfiguration ay patikim. Patikim pa lang yan ng glory ng Diyos. Doon sa transfiguration na yan, pinapakita lang talaga sa mga alagad who Jesus is. Ay ba, kilala niyo si Jesus? Who is Jesus in your life? Ha? May apocalyptic termino yan. Biblical yan. Basahin nyo in 1 Corinthians chapter 15. Yun ho yung mystery dyan. Lahat ay dapat mabago sa pagtunog ng trumpeta. Lahat ng mga katawang nabubulok, papalitan niya ng katawang hindi nabubulok. Lahat ng katawang namamatay, papalitan niya ng katawang hindi namamatay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot mamatay. Sister, anak mo yan. Apo mo. Narinig mo yung sinabi ko. Ang sabi ko, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot mamatay. O tita, ba't ganyan ang tingin mo sa akin? May asawa ka na ba? Yan ang malaking problema niya. Pag namatay yan, tatanungin ni Jesus yan. Kinalat mo ba yung lahi mo? Hindi. Pero may legacy yan. May legacy yan. May ginagawa yan. Hindi nyo lang alam.
Eh kayo, may ginagawa? Oh, balik tayo dyan. Tanungin ko kayo, sino gusto magbigay ng glory kay Yahweh? Sino gusto magbigay ng glory kay Jesus? Jesus is the King of glory. Paano ngayon yan? Ha? Ito ang tatandaan natin. First, no other God but Jesus. Dapat konkreto sa inyo yan kung sino talaga ang Diyos ninyo. Dahil ngayon nagkalat na ho ang mga Diyos-Diyusan. Ito anong Diyos mo, Brad? Jesus. Pineapple juice? Jesus. 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 Si Hindi ka ba Yahweh. umiinom ng tang juice? Hindi po ako umiinom. Hindi ka umiinom. Tapos na ako doon. Bigyan ng tubig to! Kala ko jacket. Wala na. Sabi ni, ano raw yung pagkakaiba ng opinion at saka conclusion. Tinanong si Tekla. Kilala niyo si Tekla? Ang pagkakaiba ng conclusion sa opinion ay ito. Hindi ka makakapasok, Brad, kung close yun. Close eh. Kung close yun. Pero doon sa opinion, makakapasok ka kasi open yun. Sabi mo yung katabi ko, baka makakapasok ka ba sa langit? Open ba yun sa iyo? O close yun? Hindi pwedeng close, open. Close, open. Ha? Dadalo ngayon? Hindi. Dadalo? Hindi. Dadalo? Hindi. 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 Open yun. Ang lihira yung nagbigay ng tubig na yan. Parang masama ang loob mo. Ang galing pa, nagbigay. Ang tubig mo, Brad. Gusto mo ba ng kopi ko? Paano magpapainom sa akin yung, kopi mo nga yan? Kaasar eh. Okay. Painumin ako ng kopi ko. Sabi niya, gusto ba kopi ko? Ang tawag doon, Eddie, wow. Kopi ko raw. Okay. Number 1, no other God but Jesus. Pumalakpak, ang Diyos niya ay si Jesus. Nung tinukso si Jesus dun sa Lucas ko, inala siya dun sa taloktok. Nakikita mo ba yan? Yung kaharian na yan, pati yung sanlibutan na yan, pati yung mga kayamanan dyan. Kaya kong ibigay yan. Kanino man ibigin ko. Basta magpapatira pa ka lang sa akin. Ano sabi ni Jesus? Yung pagdating sa pera, hindi lang nagpapatira pa ang tao. Nakakantara pa pa. Ang tanangin may katabi mo, diba? Diba? Preacher na eh. Ba't ito lang yung lap-offering ko? Ang galing. Naghahanap buhay. Naku, tatamaan ng kidlat yan. Naghahanap ng pera. Ang galing. Hindi pakikinabangan ng Diyos yun. Mukhang pera eh. Ayan, nagwala na. Buti siya, naka-amen. Kayo hindi naka-amen. Kaya sinasabi ng Bible, 1 Corinthians,
1 Timothy chapter 6 verse 10. Huwag ang labis sa pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya nga may nalayo sa pananampalataya at nasa sa kahirapan ng kanilang kalooban dahil yung spiritual na palitan na ng material. Di ba, Brad? Pagdating sa anniversary, sila lang! Ang galing, sila lang daw. At may mga ganong klaseng tao, no? Sila lang daw ang pwedeng mag-talk sa anniversary. At ano ba yung sinasabi niya? At anong sinasabi mo, Brad? Ha? Ano? Sumagot ka. Baka nga mas magaling pa to kaysa doon sa tinamaan ng kulog at kidlat ng mga yan. Wala yan sa galing. Wala yan sa maraming alam. Nasa pagsasabuhay ng salita ng Diyos yan. Kaya nga si sister, humanga ako sa kanya eh. Na-rebuke ko. Hindi negative, un-rebuke. Ang sinabi kong I hate cellphone kapag may nagsasalita na rin, tinigilan niya. Kasi kung hindi niya tinigilan, bababa si Michelangelo. At dadaling ka na sa dapat mong puntahan. Pero mabait pa ang Lord eh, di ba? Di ba? Kahit hindi ka nagpa-practice ng awit eh, andiyan ka pa rin, di ba? Di ba? Number 2. Sabihin mo sa katabi mo, understand your calling. Understand your calling. Maintindihan mo kung anong panawagan mo rito. Sa John chapter 4, mahabang diskusyon yan. Malapit na ang batang Riles. Diskusyon. Tungkol po sa babaeng Samaritana at saka kay Jesus. Ginamit po yung tubig. Nanalo ka, wala ka malang panalo. Ano ka makakuha? Malalim yung balon na yan. Pero at the course ng usapan na yan, sabi ni Jesus, kung alam mo lang kung sino ako na nangingi sa iyo, reason sana ikaw ang binigyan ko. Bibigyan talaga kita. At babalong sa iyong puso ang tubig na ibibigay ko sa iyo. Nagkaroon ng interes ang babae. Pati yung buhay ng babae. Umuwi ka. Sabihin mo sa asawa mo. Wala ko asawa. Oo, nakalima ka na nga eh. Tanay may katabi mo, nakailang ka na. Brad, nakailang ka na. Isa lang. Yan ang alam mo. Kaya sabi ng babae, sawari ko, propeta kayo. Well, tatlo po yan, function ni Jesus, priestly, kingly, and prophetically. Kaya sabi ng babae, pumunta siya ng bayan. Ito na kaya yung hinihintay natin propeta? Kasi the way he talk, talagang gumuguhit sa puso ko. Bumalik ulit siya. Kasi dineclare ng babaeng Samaritana yung nakausap niyang Jesus. At that time, nandoon sa palengke ng Guadalupe, yung mga lagad niya, nadatnan niya, nakikipag-usap siya doon sa babae. Nung sinabi ni Jesus, nung sabi ng mga lagad, babae, kain na kayo. Sabi niya, meron akong pagkain, hindi niyo alam. Sister Tita, yung spaghetti ko hindi ko kinain yun sa bahay ko kakainin. Hindi lang pababa, pati pataas. May nagbigay. Sabi niya, John 4:34, ang pagkain ko ay ganapin ang kalooban na nagsugo sa akin at gawin
ang kanyang mga inuutos. Like you. Meron kayong calling. Meron pinapagawa ang Diyos sa inyo. Ako may pinapagawa. Puntahan niyo yung Ephesians 4:11, the fivefold ministry. Andun yung mga propeta, andun yung mga disipulo. Kaya nga mayroong mga evangelista, may mga pastor, may mga teacher. Yun po yung fivefold ministry na ginagamit all over the world. Kapag may napunta rito matapang-tapang, ha? Pag napunta naman dito, naku, nakakantok yung matandang yan. May iba-ibang gift eh. Huwag niyo ikukumpara, iba-ibang gift. Di ba sa choir merong o di ba? Ano mo? Soprano ka? Mali, soprana ka. Ito soprano. Hindi yun ang calling niya. Soprana yan, ikaw soprano. O gusto mo gawin ko supremo to. May calling tayo. Ikaw, Brad, anong pinapagawa ng Diyos sa'yo? May pinapagawa ang Diyos sa'yo. May talento ka. Ikaw, may pinapagawa din ng Diyos sa'yo. Alagaan mo yung jowa mo. Sister, brother, siya pa lang ang jowa mo? Hindi ka pa kasal, ina-under ka na. Halika ito! Ale, lumapit ka kasi, patay ka mamaya. Magpasakop ka! Grabe kung makatao. Ito to! Pero nung pinasal na, tinatanong, nasa yung asawa mo? Sabi nung lalaki. Inunguso na lang. Kawawa ka, Brad, pagtanda mo. Hayain mo! Kala ko ba till death do us part? Halika rito, babes. Matigas ang ulo mo, ha? Anong trabaho mo, Brad? May trabaho ka na? How about you, babes? Ang trabaho mo? Hindi nga, may trabaho ka na? Siya wala. Estudyante ka, Brad? Pinapaaral mo? Ang galing! Ang lupit mo, babes! Bibihira yung ganyan, yung babae nagpapaaral sa lalaki. Ang galing. Kapal mo! Si Bentisoy patay. Lahat tayo may pinapagawa ang Diyos. Kung ano man yung calling mo, gawin mo. Sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 1, yamang tayo katulong ng Diyos, samantalahin mo ang pagkakataon na paglingkuran mo siya. Sabi mo sa katabi mo, patay kung patay. Buhay kung buhay. Hanggang sa mamatay ka. At least namatay ka, sumusunod ka sa Diyos. Kaysa sa namatay ka, sinunod mo sa Satanas. Tama ba yung babes? Naki-amen ka na, ha? Inspirado na siya, katabi niya yung jowa niyo, eh. Ang galing. Number 3, sino bibigyan ng glory ng Diyos? Yung mga taong empowered of the Holy Spirit. Pumalakpak yung may Holy Spirit. Wow, ang galing. Ba't hindi pumapalak? Hindi ikaw yun. Wala lang ka ganun. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ito sinasabi ng Holy Spirit. Sa huling araw, iiwan lang ilan ang kanilang pananampalataya. At susundin nila ang magdarayang espiritu na may tatak ng pagkalipin ni Satanas. Mga LGBT yan, they hate Jesus. Nandito ka na rin lang naman. Bakla ka? Ba't hindi ka magbago?
Susundin mo yung espiritu ng kabaklaan? Sumagot kayo. LGBTI, oo. Nangangatwiran pa eh. Yung mga napapanood ako. Pati yung mga pastora ng mga LGBT, ay oo. Galit na galit. Sa mga pastor. Napanood mo ba yan, Brad? Oo. May pinuntahan siya. Pinagsasabihan yung mga lalaki ng katawan. Bro, mga lalaki. Oh, repent! Repent for the coming of God is now! Now! Alam mo ginawa ng dalawang lalaki? Naghalikan pa sila. Wow! Ang galing. Talagang nangiinis, Brad. Ha? Hindi ka bading, ha? Sure ka, ha? Oh, grabe. Brad, may time ka pa. Delikado ka. May pagkakalagyan ka dyan, Brad. Kaya lalayo na ako dyan. Amazona pala yan, eh. Ha? Yan yung tribo ni ano, eh. Tribo ni... Ito tayo. Yung tribo ni ano, ni Gabriela silang, eh. Sugod! Pumalakpak may Holy Spirit. Kaya nabuntis yun, may Holy Spirit. Number 4. Sabihin mo sa katabi mo, victorious over Satan. Aaraw-arawin ka ng demonyo, Brad. Hanggang sa, may timusong kasi yung demonyo eh. Ibigay mo na. Oh, hindi ka bumibigay ngayon? Maganda yan. Pero pag bumigay ka, ito, lilipad sa iyo. Ito, babato ko sa iyo. Sabi ni sister. Parang iniintay niya yung pagbato ko sa iyo. Hindi nga, araw-araw, kailangan magpakatatag tayo. Satan is doing everything. Natatandaan po ninyo yung nangyari sa California, USA? Ha? Inuyam nila si Jesus? Ha? Kalagay doon sa screen. Crew, 11. Moms, 3. God, 0. Mike Lopez, 1. God, creator of universe, 0. Tawa lang sila. After 2 days, what happened? Nagkaroon ng wildfire. And 6 more. Sabi nga ako ng mga bumbero doon, ako ho may pinsan dyan sa California. Pero hindi sila nagparamdam sa akin kung sila ay affected. Ang nakakapagtaka, the more na pinupour out nila para mamatay, lalong malakas. Naglalagablag. And then, sabi nila, ito na ba ang katapusan ng mundo? Mabait pa nga si Lord eh. Hindi pinatay yung mga taong yun eh. Sabihin mo sa katabi mo, mabait pa si Lord sa iyo. Hindi ka pa pinapatay. Pero ikaw, Brad, may pagkakalagyan ka na dyan. Biruin mo yung sinabi sa... Wow, kino-comfort ka, Brad. Para palang siya rito, comfort room. Ang galing. Magaling pala siyang parang Holy Spirit din eh, nagtagapag-alim. Ano nangyari? Naging amo. Isang bahay nga dyan, mansion eh, 400 million ang worth. Ang pinakamababa, 8 million worth. Ako nga, wala pa eh. Hanggang ngayon eh. 67 na ako, nangungupahan pa rin ako. Pero hindi ako nag-worry. You know why? Pag binigay ng Lord yung glory sa akin, ako magmamana ng mansyon doon sa langit na puro lantay na dito. Eh, dito lang eh. Iwan mo yan eh. May bahay ka na? Hanggang dito lang yan. Ikaw, may bahay ka? Huwag mo ipagyabang yan. How about you, babes? Meron wala? O ikaw, sabi niya, kung tanungin mo, grabe ang pagkakaporma talaga, oh, kaganon no, oh. May bahay ka? Wala. Brad, hiwalayan mo na yan.
Wala palang bahay yan eh. Pero meron isang bahay doon. Nag-pass over lang po yung apoy. And he's a Christian. He's a Christian. Pinatunayan lang ng Diyos. Huwag kang mag-blasphemy sa Diyos. Tatanggalin lahat ang pinagyayabang ng tao. Ibali ng walang pera. Basta't meron kang Jesus na pinaglilingkuran, huwag kayong papatokso sa demonyo. Ha? Aanuin mo nga ang kayamanan, sabi ng Matthew 16:25. Aanuin mo, ano nga mapapala ng tao, makamtan man niya buong sa libutan. Kung ang katumbas naman ito yung kanyang buhay, anong may babayad mo para ma-regain mo yung buhay na yan? Wala. Pero mapalag pa rin tayo. Kasi nagagawa pa rin natin maglingkod sa Diyos. And finally, sabihin mo sa katabi mo, offer faithfulness to God. Sino mananatiling tapat hanggang wakas? Yun lang ang ililigtas. Sino gusto magtaksil? Open ka pa. Sino gustong iwanan si Jesus? Ayaw niyo iwanan si Jesus? Kilala niyo si Daniel? Kilala niyo si Daniel? Si Daniel? Meron pong binanggit ang Biblia. Sabi niya doon sa Daniel chapter 12 verse 13. He remained faithful, Daniel. Maraming maghahanap dito sa kapahayagang ito. Pero manatili kang faithful sa akin, your God will be faithful to you. Kung ano yung pinangako ko sa inyo. Mamamatay si Daniel, pero muli siyang bubuhayin. Bakit? Ang kanyang pinangahawakan, kahit na tinitira siya ng mga kasama niyang choir at banda, lalo na to. Pero nananatili pa rin faithful. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Brad, mukhang nag-aanyaya ng Israel at Hamas ito eh. Hindi, totoo yan. Until the day na bumalik si Jesus. Si Elijah at saka si Enoch, hindi naman namatay ang mga yan eh. Pero sa second coming ni Jesus, kasama silang katulong ni Jesus. At ang dalawang lingkod na ito, papatayin ito. Pero muli niyang bubuhayin. Katulad ninyo, pag nanatili kayong tapat sa Kanya, mamatay man kayo, muli kayong bubuhay ng Panginoon. At buhay ngayon, hindi na mamamatay kailanman. 11:25 ng John. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Oo, hindi mo naman madadala yung pera mo. O yan, nangangamba na. Kasi sabi niya, 9:00 na, hindi ko pa raw tigilan. Oo, alam mo, sensitive ako dyan eh. Sabihin mo, nuevo. Viejo doon, ano? Pag nagpunta ako doon, viejo naman ay bibigay ko. Ano yung nuevo? Letter N. No other God but Jesus. Nuevo, letter U. Understand your calling. Nuevo, letter E. Empowerment of the Holy Spirit. Letter B. Victorious over Satan. The lies and deceptions of Satan is everywhere. Pwede ka pandayain. Pwede ka pandayain. Even the elect will be deceived by Satan. Kaya wag ko kayo magtataka kung bakit ang dali. Lunes lang, ngayon, Biyernes na, bukas, gawain na naman. Ha? Sinagot yan ng Mark 13:20. Kung hindi, padadaliin ng Diyos ang araw na ito. Walang maliligtas dito. Walang maliligtas. Pero salamat kay Yahweh. Kunin ka man. Hallelujah. Sinabi, bawal mag hallelujah. Nakakamatay pala yung Brad, yung hallelujah. Pero kayo lang ang pumapalakpak. Yung mga pinuntahan ko itong linggong ito, takot na takot pumalakpak.
Oo, o kita mo, hindi siya natatakot. Ikaw takot na takot. Si Father nga kanina eh. O, diba, pinapalakpak pa kayo. Wala ka siguro doon. Kasi ganito na ito. para ka, lalo ka ba kanina? Wala ka rin. Next week, magsama kayong dalawa. Same feather, flock together. Oh. Taas ang kamay ng victorious over Satan. Sabihin mo sa katabi mo, alam mo, sabi ng unang Juan, 1:20-21, hindi niyo naunawaan yung mga sinasabi ko. Pinadala sa inyo ang Espiritu Santo. At yung Espiritu Santo na nasa inyo ngayon, walang kasinungalingan na magmumula sa katotohanan. Sabihin mo sa katabi mo, walang kasinungalingan na magmumula sa katotohanan. Mamili ka. Kasinungalingan o katotohanan. O tumayo na yung mga katotohanan na yan. Aawit na kayo eh. Brad, mukhang solve na solve ka dyan eh. May prayer request kayo? Wala akong kausap. Sige, yakapin niyo yung prayer request ninyo. At yung mga listahan ng inyong mga utang. Sabihin niyo, Jesus, thank you for your words. Espiritu Santo, we will adhere on your prompting and leading. Kasi mula ngayon, hindi na kami papasok yan sa kasalanan. Dahil gusto namin magkaroon ng glorified body. At sa oras na ito, pasok tayo. Gawin nating banal na tahanan ng ating Panginoon Jesus. Hallelujah.
Mahal ikaw ang Diyos, ngayon at kailanman. Mahal ikaw ang Diyos, ngayon at kailanman. Kalooban ng Diyos na tayo pagkalooban niya ng kanyang glory. Sa Roman 8:11, ang sabi ng Bible, ang mga tiisin natin habang tayo naglilingkod sa Kanya ay hindi po maikukumpara doon sa karangalang i-reveal ng Diyos pagdating niya. God will give us the glory. Romans 8:28, 29, 30. Ang sinasabi ng Biblia. Alam natin, nakasama natin ang Diyos. Kayong mga nagmamahal sa Kanya, kayong mga tinawag ayon sa Kanyang panukala para sa ating ikabubuti. There is no other things that will happen to you na hindi alam ng Diyos. Sa pasimula pa, alam na ng Diyos kung sino-sino sa Kanya rito. At yung mga sa Kanya rito, Kanyang pinawalan sala. At ikaw na pinawalan sala ng Diyos, ginagawa natin ngayon maging panganay si Jesus. At dahil yan, nakasusunod tayo sa Kanya. Hindi lamang po yun. God will give us the glory. Pagdating niya. Yun ang mitiin ninyo. You will not be able to enter the kingdom of God not unless klaro sa utak mo. Nakaraang 3 Sabado na ngayon, nandun po ako sa gate ng pintuan po ng College of Divine Wisdom. Bawat dumaan doon, sinasabi ko, ang sarap maglingkod sa Panginoon, di ba? Layo pa ng pinanggalingan ninyo. O ano man ang pagkakatawag ng Diyos sa inyo, the truth is, nandito ka, nag-serve ka kay Yahweh. There's no question about that. Kaya lang, baka bandang huli, sasabihin sa iyo ni Jesus, hindi kita nakilala. I never knew you. Bakit? Sa Mateo 7, 21, 22, 23. Hindi lahat ang tumatawag ng Panginoon ay papasok sa karya ng aking amang nasa langit. Hindi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking. Maraming magsasabi, ginamit pa namin ang pangalan mo, Jesus. Nagpalayas kami ng mga demonyo. Naglayasan ng mga masamang espiritu niya. Tapos sasabihin lang ni Jesus sa iyo, lumayo ka sa akin, ikaw na mapaggawa ng masama. Ang tawag po dyan ay issue of proximity. Na mismong anak ni El Shaddai ang magsasabi sa atin, lumayo ka. You evildoers. Nandito na rin lang naman tayo eh. At di pa natin ayusin yung paglilingkod natin. Nandito na rin lang naman tayo. Binigyan ka ng talento. Binigyan ka ng gift. Binigyan ka ng mga kaibigan, the privilege. Pero sinasayang lang natin. Hindi po ngayon natin mai-enjoy ang buhay na ito. Later lang natin mai-enjoy ang buhay na ito pagdating ng eternity. My question is, pagdating ba ng eternity, ibigyan ka kaya ng glory ng Diyos? O makikita mo yung sarili mo nandun sa impyerno, nakapisok doon? Nasa inyo yan. Nasa inyo yan. Wala sa preacher yan. Kahit kami, mananagot sa Diyos. Warawat you, brothers and sisters. God is giving us the ample time para balikan natin. Ano ba ang gusto ng Diyos? Yung bang gusto ng Diyos, yun ang ginagawa mo, o yung gusto mo ang ginagawa mo? Panginoon, salamat po. Ni-remind mo kami ng dapat namin gawin. We want to experience the Shekinah glory. We want to experience the glorious body
na ibibigay mo sa aming Panginoon. At ito ang passport namin sa langit para ma-enjoy namin ang kingdom of heaven. Philippians chapter 3 verse 20, the Bible says, hindi rito ang ating tahanan. Doon sa langit ang ating tahanan. We are citizens in heaven. Hindi dito sa Guadalupe Nuevo. Iiwan mo ito. Now, if you decide na labagin ang utos ng Diyos, nasa inyo yan. Pero ito po ang panalangin ko sa inyo. Dalawa sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, magkita-kita tayo doon sa langit. Panginoon, salamat po. Salamat po sa mga salita mo na inimpart mo sa imbahan. Sustain mo ang lahat ng kanilang pangangailangan. Ibigay mo, Lord God, ang mga nasulat sa kanilang mga prayer requests. Kagalingan sa may karamdaman, kalayaan sa bawat pagdaraya ng demonyo, kalusugan, kasaganaan, everything is in your hands, Yahweh. Ikaw nga may-ari ng langit at lupa eh. Paano mo pa hindi maibibigay ang lahat ng bagay kung pumapasok naman kami sa iyong kalooban? Tanggapin mo rin, Panginoon, ang kanilang mga handog. Ibalik mo pa ito nang higit pa sa kanilang pangangailangan. Continue to bless their jobs. Lahat ng kanilang mga negosyo, lahat ng kanilang mga tinatangkilik, especially ang aming buhay paglilingkod at buhay pananampalataya. Bukas, Ama, may gawain na naman sa Ampel. Dalhin mo kami sa lugar na yon para ikaw ay muli namin mapaglingkuran. Hindi lamang po bukas, kundi sa mga panahon pagdarating. Selyo ang walang banal na dugo ang prayer na ito. Sulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay. Continue to bless the core group sa pamumuna po, Mr. Susan, the gospel choir, instrumentalists, your band, and all of us standing before you. Selyo man ang banal na dugo ang prayer na ito. At maingat ko pong ibinabalik, all glory, honor, praise belongs to you, O Yahweh. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. God bless you. Because His Spirit, Jesus Christ, His Son. We will wait for Give thanks to the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus Christ, His Son. Say, I am strong. Let the Lord say, I am rich because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. We give Amen. Palakpakan at purihin natin si Yahweh El Shaddai.